So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss, ang topic natin ay yung sa passing light gamit yung ating starter switch. So ito nga yung unang diagram natin. So yan, conversion din yan sa Honda Click version 2. So ito nga ang unang diagram natin at isusunod natin dito mga boss. Syempre kung meron tayong passing light na maganda sa ating mga motor, lalo na sa safety ng ating pagbabiyahe mga boss, at nabibigyan natin ng signal yung ating mga kasalubong at yung nasa harapan natin mga boss. So dito meron na tayong passing light, conversion ng ating passing light. Syempre kailangan meron din tayong auxiliary light o mini driving light mga boss. At dito i-install din natin o ilalapat din natin yung diagram kung paano natin siya i-install para hindi tayo masiraan ng ating ECU o ng ating headlight mga boss. Kasi yung ating Honda Click ay negative trigger yan, at yung ating mini driving light ay positive trigger ko. So kailangan hindi tayo magkamali dyan mga boss para hindi tayo masunugan ng ating motor. So ito na nga yung ating unang diagram, at ito na yung pangalawang diagram mga boss na ating ituturo sa inyo. So dito, kung gumamit tayo sa una mga boss ng dalawang relay, 5-pin relay, ay magdadagdag tayo ng dalawa pang relay mga boss para sa ating high and low. So yan. Dito, bali ito yung unang diagram natin mga boss. Kung mapapansin nyo, ito yung unang ating diagram. Yung sa passing light, brake light, tapos yung sa starter switch natin na kinonvert natin ng ating passing light. So muli paliwanag natin yan mga boss. At ito yung part ng ating mini driving light. So halimbawa nag-on ka ng yung motor, mapapasukan na yung green mga boss. So tatakbo na dito yung ating green, magkakaroon ng supply to yung ating 30 pati yung ating 85. So malalagyan niya ng ACC mula sa black wire, tapos yung ating white mga boss connected na rin yan dito sa 30. Yung 30 na yan, didiretso na yan dito sa 87A, papunta naman sa white dito mga boss, papunta ng low natin. So pag nag high ka, pindutin mo lang yung high switch. So yan yung kulay blue na yan, high yan. So masusupply niya yung 86 natin. Okay, 86. Tapos lalabas naman siya dito sa 87 mga boss, papunta dito sa blue wire ng ating harness. So yun mga boss, pag once na nag-on ka ng motor mo, syempre o-open na yung low beam mo o low beam ng yung motor. At kung gusto mo mag-passing habang naka-off yung motor mo mga boss, pwede. Pindutin mo lang yung starter switch mo, malalagyan na to ng negative, tong 30 na to, direct siya dito sa 87A mga boss. So yan, saan yan papunta? Dito naman siya sa high beam, connected siya sa blue. So yan makikita nyo yan, mula sa 87A pupunta siya rito, kukonect naman siya dito sa blue wire, papunta naman dito sa 86, babato naman siya dito sa 87A. So yung 87A na yan, wire yan, papunta naman sa ating high beam indicator, sa ating panel. So ibig sabihin, pwede tayong magpassing habang naka-on yung ating motor. Halimbawa, gusto mo nang i-start yung motor mga boss. So pindutin mo lang, syempre, diinan mo yung brake lever. Ang ibabato niyan ay positive ACC, papunta naman sa ating brake light. So yan, yung wire na yan mga boss, yung pinaka-output nya papunta sa brake light yan. Magdugtong lang tayo ng wire papunta dito sa 85 para pag nag-brake tayo mga boss, mababatuhan niya ng positive line yung ating brake light, tapos connected din siya dito sa 85. So ang sunod naman mga boss, yung ating syempre nakadiin ka na dito, ganyan naman yung mga motor na scooter mga boss, kasi kailangan nakadiin ka muna sa brake lever mo bago ka makapag-start. So meron ka ng positive, ang hinihintay na lang is yung negative mula dito sa
starter button mga boss. So nakadiin ka dyan sa brake lever mo. Pag nag trigger ka dito sa starter switch mo, so magbabato siya ng negative, mapupuntahan naman dito yan sa 87. Papunta naman yan sa starter. So hindi lang natin nalagyan, pero sa starter yan mga boss. Lagyan natin ng connection to, itong 87 papuntang starter. So ito yung output. So yan. Pag once na naka-on na yan yung motor, bibitawan mo na yung brake lever mo. Pag once na pumindot ka uli dito habang naka-start na yung motor mo, pumindot ka sa starter button mo, ang mangyayari niyan, magiging passing na siya. Mula dito sa 30, hindi na siya magbabato dito sa 87 papunta ng starter kasi hindi ka na nakadiin sa brake lever. So ang connection dito na sa 87A, papunta naman yan sa high beam natin. So yan. Ang sunod naman nga mga boss, yung dito naman sa ating MDL. Ang ating MDL mga boss, meron siyang dalawang relay para sa high and low. So ngayon, pwede kang gumamit ng halo switch para ma-on mo lang yung mini driving light o accessories na ilalagay mo dyan para ma-on mo lang. So yan lang ang kailangan natin mga boss, yung on-off lang ng ating mini driving light. So pwede ka rin gumamit ng ganitong klaseng switch mga boss. So parang stock lang siya pero meron siyang isang indicator para dun sa accessories na ilalagay mo o switch na ilalagay mo mga boss. Pwede mong gamitin yan para sa mini driving light o sa auxiliary light mo. So dito, eto na nga yung ano niyan, represent ng switch na yan, on off. So yung on off na yan, meron niyang dalawang wire, yung pinaka output niya at yung input. Yung input natin mga boss, ilagay natin yan sa positive ng battery natin. Tapos syempre, bago yan dumating sa battery, kailangan yan meron 10 to 15 ampere mga boss na fuse with fuse box para safe yung ating wiring. So yung output niyan, papunta naman dito sa 230 ng relay. So yan, makikita nyo yung pinaka output natin, dumiretso yan sa 30 ng relay. So positive pa rin yan kasi mula yan sa positive ng battery. Tapos yung 86 mga boss, dalawang 86 na yan, pagsamahin natin. So yan yung dalawang 86, ilagay natin sa ACC mga boss o sa accessories wire. Para pag once na nag-open tayo ng motor, so halimbawa ito meron na tong connection dalawang 30. Pag nag-open tayo ng motor natin mga boss, malalagyan na to ng accessories wire. So ano na lang yung hinihintay na itong dalawa na to, dalawang relay na yan, para may pagana na niya yung kanyang mini driving light o yung accessories. Syempre yung trigger mga boss ng ating high and low dito. So ibig sabihin pag nag-on ka ng motor mo habang naka-low to, nag-on ka, nalagyan na to ng connection dahil may accessories na rin siya, hihintayin na lang siya mga boss ng trigger dito sa 85. So halimbawa nag-on ka ng motor mo, so naka-low ka, gusto mo mag-high, mag-high ka. Pero kung gusto mo mag-open ng mini driving light, i-on mo lang to, yung extra switch natin. So malalagyan na to ng dalawang connection. Siyempre itong ating first relay sa low yan, automatic dahil naka-low yung motor mo. So yan, kasi connected na rin siya dito, yung 85 na to eh. Connected yan dito sa low. So pag nag-on ka nito, yung kuryente mula dito sa low, tatakbo siya dito mga boss, papunta sa 85. So iilaw na yung ating low beam ng mini driving light o auxiliary light na ilalagay natin dyan. Pag nag-high ka naman, pag nag-high ka, nag-trigger ka ng high, malalagyan to ng connection, mapupunta dito sa blue. Tapos kung papansinin niyo rito mga boss, meron tayong nilagay na wire dyan, papunta rin yan dito. So yan, papunta naman yan dito sa 85 ng pangalawang relay ng mini driving light. Papunta naman yan sa 87. So mag-high siya, kasunod ng high ng ating stock. So pag naka-high ka ng stock, naka-high din yung ating mini driving light, basta't naka-on yung ating switch dito. Pero ganito siya gumagana mga boss ha. Pag once na naka-low ka, nag-on ka rito, maglo-low siya mga boss. Pag nag-high ka ng stock na headlight mo, mag-high din yung ating mini driving light. So bali dalawa yung nakailaw dyan, yung low at yung high. So ganyan siya gumagana.
Tapos, halimbawa, naka-low ka, tapos pumindot ka ngayon ng passing o yung starter button natin, masusuplayan yung ating high. So, magpapassing yung ating high beam ng stock na headlight. Kasabay naman yan, masusuplayan yung high beam ng ating mini driving light. So, bali dalawa yung iilaw ng passing. Yung stock na headlight natin at yung high beam ng mini driving light. So, ganun siya gumagana mga boss. At sana ay may natutunan kayo mga boss sa video natin ito. At huwag natin kalimutan mag-like, share, and subscribe mga boss. Kung may mga katanungan kayo, ay pwede tayo mag-iwan ng ating komento dyan sa ating comment section para masagot natin ng mabilisan o tama yung inyong mga katanungan sa diagram na ito. So muli mga boss, maraming salamat. God bless.